Welcome back mga kaaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At syempre magbibigay na naman po tayo ng pinakamagandang update po ngayon sa social media. Pero bago tayo tumalakay dyan, uulitin ko po ito at di po tayo magsasawang iparinig sa mga taong apektado sa mga ina-update ko. Apektado sa mga inahayag po natin na lagi ko naman pong pinapaliwanag. Dito po sa channel ni Mr. Destiny, exclusive lang po talaga tayo sa Aldab Nation. Depende na lang po kapag may issue si Mengay sa ibang tao. Doon lang po tayo pumapasok. Katulad nga po kay Shu Ramirez, kay Mengay. Pero 101% Aldab po tayo. At never po akong gumagawa ng fake news para makakuha po ng simpatya, para makakuha po ng maraming viewers, maraming subscriber. Ulitin ko lang po sa inyo, kung gusto ko lang po ng subscriber at viewers, magpapalit na po ako ng content. Ang content na gagawin ko, yung papabor po sa inyo. Yung papabor po sa mga hinihiling po sa akin. Eh di mas dadami pa yung followers ko kasi sa totoo lang po, ang mga magiging followers ko lang po talaga ngayon, ito yung since 2015 hanggang 2019. Hindi na po ito madadagdagan pa at hindi ko na po makukuha yung simpatya ng iba. Dahil kung magsasubscribe nga po yung mga baguhan, lalo na po yung mga 2020, 21, 22, 23, 24, aba hindi nila magugustuhan yung i-update ko. Hindi nila magugustuhan yung mga pinapaliwanag ko. Lalo na nga po kung sasabihin nila, bakit si Mengay may asawa? Bakit nakikiapid siya kay Congressman Adyo? Kasal pala sila ni Menga, ni Richard Polkerson. Di po ba? Yung mga ganong tanong na mahirap nga pong ipaliwanag, lalo na nga po kung hindi mo nasubaybayan ang mga video ni Mr. Destiny. Pero kung nasusubaybayan mo yung channel nito at hindi ka naman po Aldab, madali mo na ako nagigets at madali mo na ako naintindihan. May mga bagay-bagay po kasi na sa mga video lang po natin pinapakita, pinaparamdam na galing po mismo sa pamilya Mendoza at pamilya Polkerson. Ang problema lang po, syempre 2024 na, high-tech na yung panahon ngayon. Hindi po katulad ng dati na hirap po kami sa signal. Hirap po kami sa cellphone na mga magaganda. Mahirap ang kuha, depende na lang sa mga kuha mismo galing sa Itbulaga, sa mga taong masasabi natin na may mga gadget na magaganda, yung tipong galing abroad at siyempre mga iPhone 4 yung mga gamit ng mga panahon na yon na talagang super linaw at talaga naman pong makikita nyo yung kabuuan. Real talk mga kaaldab, pero walang pilitan, di po ba? Well, punta na po tayo sa ating pinaka main update. So ngayon, nababasa nyo naman po at nakikita na sa Switzerland daw po ngayon si Maine Polkerson. O, ano nga po ba ibig sabihin niya, Mr. Destiny? Ibig sabihin niyan, matatagalan pa po bago makauwi ng Pilipinas si Mengay. Pumapabor po yan na naman sa Aldab Nation. Gaya nga po ng sinabi ko nung una na 3 weeks din mawawala si Mengay sa Itbulaga. Pero marami nagre-react. Marami nagsasabi na hindi totoo yan. Baka 4 na araw lang, naandyan na yan sa Itbulaga eh. Gaya ng pagbabakasyon nila sa Bangkok, Thailand. Na halos ilang araw lang nasa Itbulaga na nga po si Mengay. Parang kung mabibilang mo, hindi kasama linggo, susuma ng 2-3 araw lang. Sinasabi ko lang po ito dahil yan po yung mga binabato nila sa akin. Yan po yung mga sinasabi nila sa akin. Gaya po ng una kong sabi, o una kong in-update na si Mengay mawawala muna pansamantala sa Itbulaga dahil magbabakasyon siya. Medyo matatagalan siya ng 3 weeks. Marami na agad nag-react, marami na nagkomento na ganto ganyan. Ako, okay magpapaniwala kay Mr. Destiny. Pero ngayon sila na yung nagpapahaba. Sila na yung tipo na talagang, alam nyo na mga kaaldab, kasi Europe, di po ba? Tapos ngayon Switzerland. Malamang dito po yun sa
pupunta po sila dun sa nasa dulo ng dila. In Korean series na kumbaga ang bida doon mga kaaldab yung North Korea tsaka Crash Landing on You. Baka pumunta pa po sila kung saan nga po nagpiano si Park Bo-sung ba yun po mga kaaldab. Pasensya na po kayo, hindi ko kilala yun kasi pagka nabasa ko kasi Switzerland trending kasi yun yun ang kagandahan nyo sa channel ni Mr. Destiny. Yung mga trending po ng mga Korean novela, madali ko po yan nakikita. Medyo hindi naman natin pinapanood, kaya lang nagte-trending po siya. Pinag-uusapan siya ng mga nanonood na keso ganito, napakaganda ng teleserye na yan. Alam mo ba na sa Switzerland pala nagsimula, na una silang nagkita, etc. etc. Di po ba na magpapakamatay sana siya, pero dahil sa tugtog, nagkaroon siya ng buhay. Tapos sa bandang huli, silang dalawa pala. Sinasabi ko lang po ito para lang klaro para lang po sa mga taong alam po yung istorya na yon, na napakalayo, no? Europe, tapos Switzerland. Susunod yan, ano na, no? Na baka nasa New York na sila, katulad ng dati nang pumunta ng New York, di po ba? Kaya nga sabi ko sa inyo, si Congressman Arjo, malamang kumbaga hindi niya na rin nagugustuhan to dahil kumbaga halos nag-around the world na po sila, di po ba? Na katatapos lang ng bagyo sa District 1, eto. Pero gaya na sinasabi ng iba taga District 1, hindi naman daw po totoo yung mga kumakalat. Dahil namimigay nga naman po sa bagay, kay Congressman Arjo naman, wala naman po siyang post. Wala naman po siyang update na nasa Europe nga po siya. Nasa Greece, Italy. Nasa Athens, Greece. Wala naman po siyang post na mga ganyan. Tanging hindi natin alam kung saan lang nanggaling yung mga post na yon, dahil wala po sa social media account ni Congressman Arjo, kaya safety pa rin siya. O ba, sabihin naman natin na hindi, alam naman kasi ng mga taga District 1 kung nasaan nga po si Congressman. Hindi naman po gaano sila kumbaga hindi sila mahilig sa social media kasi hindi po nila alam yung buong istorya Real talk mga kaaldab, kasi kita nyo mga post ni Mengay, wala namang post na si Mengay na literal sa kanyang Instagram. Gawa-gawa lang po ito ng mga army at mga main fanatics para lang po makakuha yung simpatya, para lang masabi na sila nga po talaga yung updated, sila po talaga yung trending. Ginagawa po nila yan. Ako, nalulungkot ako mga kaaldab sa mga nakikita natin at sa mga nababasa, pero andyan yung point andyan yung point na tama ka Mr. Destiny, kasi kahit anong gawin nila, kahit anong kumbaga sabihin nila, kalmado lang tayo, kampante, kasi malay mo bukas sa makalawa, di po ba? Ikaw na yung pagpiestahan, ikaw na yung ganito ganyan. Ako, sa mga nagsasabi na fake news ako, okay lang. Ang importante lang naman po kasi mga kaaldab, yung mga bagay-bagay po na nakukuha po natin. Real talk mga kaaldab, kaya relax lang po kayo, maging matatag at maging kampante. Malay nyo, sa dami ng mga ebidensya at resibo na hawak ni Mr. Destiny, sa dami ng mga taong nagsasabi ng ganito ganyan, hindi ako nagpapa-apekto dyan at hindi po tayo magpapahuli. Kasi alam po natin ang buong istorya at buong kwento. Kaya nga po masaya tayo dahil wala pa pong balak umuwi si Mengay sa Pilipinas. At pumapabor naman po sa Aldab Nation habang tumatagal po si Mengay sa ibang bansa, sa USA, pumapabor naman po sa Aldab Nation. Real talk kaya mga kaaldab. Well, hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin maya-maya lang. Kaya kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal kina Mengay at Isoy, tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang i-share
ang mga video po natin sa mga mami, sa mga titas, at sa mga senyor. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.